We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. And from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! What a Magandang gabi, strong... magandang hapon po sa inyo mga tiga-Pilipinas, Coronadal, South Cotabato at mga tiga Maynila at karating na lugar. We Can Do It, isang weekly program na kung saan itinatampok natin, ayon kay Ate Maru, mga kwentong may kwenta o mga kasaysayan ng mga kapatid natin na kung saan kapupulutan natin ng magandang aral. Halos patapos na ang Oktubre, Ate Maru. I know. Sa papasok na linggo, mga bata, abala na. Mag-Halloween, mga tindahan, punong-puno ng mga costumes. Ako. At pati ang aking apo gumagayak na sa kanyang trick or treat. Hindi naman yung lolo nakikisama na trick or treat. Pilipinas wala masyadong trick or treat eh. Meron yata ng mga nangangaluluwa, gano'n. Tatanda ko, lumalaki kami, nangangaluluwa kami, kinukuha namin yung manok ng kapitbahay. Ibang klase kayo. Ibang klase. Alam mo, namimiss ko Pilipinas eh. Hanggang doon sumasapit ang mga Kapaskuhan. Kamusta ka, Ate Maru? Ang ganda ng pendant mo, ang ganda ng suot mo. Ay, thank you. Praise God. You know, God is just so good in many, many ways sa aking buhay, sa family, at so blessed to have this program. Alam mo, iniisip ko minsan, ako yata ang pinakamatanda na broadcaster sa FEBC. But mabuti nga yung tumanda tayo na nagsasalita kay Lord. Mabuti that, alam mo, mga kapatid, mga manonood, hindi naman po kami matanda ni Ate Maru. Ang lagi lang yan nagbo-broadcast po kami panahon pa ng pangalawang digmaan ng daigdig. Ang ganda ng ating guest, ang ganda, gusto ko yung kanyang ano ba ang tawag doon? Aqua na kasuotan si Ate Lita. Nabibless ako sa kanya. Right. So we welcome back a retired nurse and still busy, happy, fruitful in life, si Ate Lita or Carmelita Raposas. Amen. Ate Lita, magandang gabi, magandang hapon. Kamusta kayo? Nasaya at adeng? Mabuti naman po. Salamat. Nakapag-Ilocano pa po ba kayo? Buwan po. Pwede po bang batiin yung ating mga viewers sa Pilipinas sa Ilocano po? Salamat. Agyaman ti panagdengdengeg diyo iti programa. Sapay ko man na kanayong kayo nga agdengeg tapno adu ti masursuro tayo to panggap kini Apo. Yun naintindihan, ako na pong papaliwanag. Naimbag ng gabi sa inyong mga kakapatid. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nagpapasalamat ang Ate Lita na nakasama natin. Oo. Ang haba ng sinabi niya, ikaw, one sentence lang eh. Hindi kasi, ang Ilocano niya tunay, yung sa akin, Ilocano. Tunto ako kay Ate Lita, very, very, ang word mo ate, in fact, contagious. Contagious. Yeah. Pero yung energy niya, kung dadamahin mo siya, napifeel mo ha? Correct. Pakalakas ng kanyang vibration at nadadama excitement ng Panginoon na nasa sa kanya. Wag niyo snabin mga kapatid, mga kaibigan, ang ating Ate Lita galing Pilipinas, pero ako hindi pa nakapupunta doon. Napunta siya sa bansang Somalia. Yes, wow. Grabe, sumali siya sa Somalia talaga. Wow. At ate, ano po ang what is Somalia like? Ito po ba'y parang rural sila? Ano po ang klima? Ano po ang ambience sa Somalia? Very good question. Ang Somalia at that time is the poorest country in the face of the earth. Wow. Imagine.
Wow. Nakatira kami, we lived in tent. Hmm. From 11 a.m. in the morning, you can't go inside the tent. Maluluto ka, ang init-init. Mm. Ah, At ang mga trees lang doon ay thorn trees. Ano And ibig imagine those thorn trees. You can imagine nung thorn na nilagay nila kay Lord sa ulo. Oo, yeah. oo. Those are the yun lang ang trees na nakita ko doon, thorn trees. Wow. Walang Then, leaves, walang dahon. wala. Wala. Ay, may Oh, dahon, maliliit. Parang Maliliit. kapatili ng dahon, oh, pero oh, okay. thorny. Tapos, ang kinakain namin doon, of course, we were connected with the United Nations, mga mga pagkain na dilata. Mhm, mhm. Wala namang maraming prutas and vegetables. Corned beef, mga ganon, simple. Mhm. And we ourselves, we have our time together, prayer together as a team, and praying for each other, But we also have nighttime duty. Mga ibang mga nurses may nighttime duty. Pag may dadating na Hmm. it's either nakagat sila ng scorpion, and what we need to Ouch. do with the Oh, wow. scorpion fight, we need to do is we put around it, we put lidocaine para hindi nila masyadong mapil yung sakit. Hmm. Mhm, mhm. Masakit na masakit ang kagat ng scorpion. Sabi nga po, And I just prayed that the Lord will not let me be beaten with the scorpion, and the Lord answered it. praise Wow. the Lord. Wow. Mhm. Na, Basta pag gumabi na, you make sure you zip your kasi Your tent. Your tent. papasokan yung scorpions. nasa Mogadishu po ba kayo? No, Mogadishu is the center city. We were in a camp. Okay. Oh, I see. Okay. Mayroong conflict sa Ogaden region. That's the reason why there were 80,000 refugees, and each nurse covers like 10,000 people. May mga nurses, meron kaming sari-sariling mga clinic. Okay. Mhm. If matapos na yung clinic ko, I operate with a translator. I talk to the people with the translator. Mhm. Okay. Matapos na yung clinic ko, I go to their houses, their mandos. And their houses are made of, imagine, it's made of mud and sticks. Huh. That's their house. Oh, talaga? Yes. Oh, wow. And a man can have more women na asawa because Mm. they are Muslims. Opo. Yeah. And before I left, I shared the gospel to my translator, Wow. Muhammad. Ang sabi niya, Carmelita, if I decide to become a Christian, my family will kill me. Ganun pala grabe Ang klase. Oh, no? wow. ang magiging Christian sa Somalia. Somalia. Yeah, but I just Wow. shared with him my life. That's the only thing I could do. I shared with him my life, and nothing more I could do. He's scared to become a Christian kasi i-disown siya ng family at papatayin pa daw siya. Wow. Wow. And I have auxiliaries under me that I train to continue because we cannot stay there long time. It's Opo, only during opo. emergency period. So I have auxiliaries under me na training ko paano ang gagawin na simply curing wounds, what to do, little things like that. I trained them. And those auxiliaries, before I left, I shared them the gospel. Praise the Lord. Them how to come to know the Lord Jesus Christ. I told them that if they want to go to heaven, they need to have a personal relationship with Jesus Christ. These Amen. are my auxiliaries who respected me. But when I shared about the Lord, you would not believe. They were laughing at me. Mm. Oh, Said, how could this little person know that we can go to heaven? How could this little person, we don't even know, because I am brown and they are black. a different color. I don't Uh-huh. know. Yeah.
Okay. And they don't believe me. But I did shared with them the gospel. What more can Amen. Yeah. Wow. I could do? Mm. We can only share the love of Jesus through our love. Siya ang tunay. That's it. Apo. But God put me there for a purpose. Siya ang tunay. Eh, ang lingwahe That nila, was a stepping stone for me to go to different countries. What more can I do? Maybe when I asked for Africa, the Lord was saying, "Do you really mean what you are asking for, my child?" We make sure we mean what we ask for. Is it, baka sabi ni Lord, Africa o America? Pareho binigay Not eh. for three things. I asked Africa first for some reason, Europe and America, and the Lord allowed me to go to those three countries. Praise Oh God. my. Lord does answers prayers. He does. Opo. Truly is a God who answers prayers. Siya nga naman, siya nga naman. Mabalik lang tayo konti sandali sa sa Somalia, ano po. Yung mga auxiliaries mo po doon, mga nationals po yan, mga, Nationals. okay. I So, will continue on and continue with the work. When when I go to the Mandos, Apo. I would see people dying. Wow. Wow. And I would teach them because they get water from Juba River. Do you know what color of the Juba River is? Brown. Like a chocolate. Nga po. I would teach them to boil the water. And they Apo. would tell me, our forefathers never boiled this water. Wow. And you can see in there the sickness called schistosomiasis, where they have this problem inside their bodies na Opo. may schistosomiasis na worms and Wow. Wow. the tummy becomes big. Nag-bloated yung kanilang. Even children, the tummy becomes big. It's too sad. It's very Hey, yung mga nakikita natin pictures halimbawa sa mga sa UNICEF, sa Red Cross, pagka nilagay nila yung Somalia, talaga maawa ka sa mga bata. At hindi lang yun, ang isa pa, pagka yung kukuha ka ng passport dito sa US, ewan ko lang kung sa Pilipinas, isa sa mga lugar na pina-avoid nila sa iyo ay Somalia. Sapagkat sinasabi nila that Somalia is not safe for US citizens. Sa kabila nun, ang ating atleta ay Wow. hindi siya natakot at pinag-pray niya sa Panginoon na madala sa Somalia. At naniniwala ko, atleta, yung sinira mo ng gospel, yung mga katuwang mo doon, maaring nagtawa sila sa una. Pero alam ko na sa only eternity will reveal kung ano ang nagawa ng witness mo sa kanila. Oh, wow. Sabi ko nga, only eternity will reveal if Muhammad Farah came to know Jesus. Right. With him the gospel very clearly. That's right. That's right. The Lord knows if he ever made that decision because he was scared. Oh, well, pero alam natin ang ebanghelyo ay sabi ni Paul, sabi ni Saint Paul, hindi siya nahihiya sa ebanghelyo. Why? It is the power of God unto salvation. Kaya hindi kaya ng hindi kaya ng gobyerno, hindi kaya ng kaaway natin yan, makapangyarihan ng ebanghelyo sapagkat taglay natin ng banal na espiritu pagka sinishare natin ng gospel. Amen. Nakakatuwa ang Anong year ka po nasa Somalia, ate? 1981-82. Talaga. Oh, 2 years. Wow. Sariwa pa rin sa isip mo yan, ang Somalia. So, it's Then, only 6 months. From Somalia, saan bansa sumunod kang pumunta? Namasyal kami because my director Opo. asked, do you want to go side street to Europe before going to Side street. Seattle, Washington? Of course. I said yes. And my friend was saying, Carmelita, wala tayong pera, ha? Anong mangyari sa atin? Oh, the Lord will help us. Truly, God is so faithful. Amen. Nag-stay kami dun sa isang chalet, Opo. Labrie, with Dr. Francis Schaefer. Opo. Bago kami matapos na aalis after 1 week, tanong sa amin yung may-ari ng chalet,
where did you guys came from? Kasi dalawang American, dalawang Oh. Pilipino. Yung Pilipino na kasama ko, doctor, ako nurse. Mhm. Yung isang American nurse din, yung isa medtech. So apat kaming magkakasama. Tapos sabi sa amin nung may-ari ng chalet, where did you came from? Hmm. And we said, we came from Somalia, Africa. Huh? She was shocked. Now it's my turn to serve you. Wow. Hindi na kami pinabayad. May bayad pala mag-stay dun sa chalet. Hindi na kami pinabayad at pinasakay na kami dun sa Mercedes-Benz niya. Tama naman. Pinasakay na kami. Oh, wow. Pinakain pa kami sa ako, talagang grabe. Sabi ko, Lord, ang bait-bait ninyo. What a blessing. Nakita ko talaga yung ministry ni Dr. Francis Schaeffer. Teka, curious lang ako ate, in-excite mo ko eh. Sabi mo si Francis Schaeffer, na ano ka na 81. Nakita mo po ba siya? Na-meet mo po ba siya personally? Yes. Hey! In the afternoon, she would have this. She goes to the Wow. chapel. Oh, wow. These matalinong tao na they are looking for answers in life. Opo. Matalinong student from London and Okay. different parts of Europe would Yeah. come and congregate in that small chapel, and they would ask about life, about the Wow. So we were there. We were Ay, ay. ministry. Lamang ka sa akin, We ate. are coming to know this. Wow. Lamang ka good. sa akin. I really, I would have loved to have met Pastor Francis. Schaeffer. Yeah, Francis Schaeffer. Ako theologians yan. Tsaka pastor, matapang yan eh. Tsaka ang gaganda ng kanyang mga books. I love his books. Anyway, so nagpunta ka ng Europe. Kailan ka napunta ng US, ate? After the Europe. Side street. after the tawag nito, after that debriefing, Apo. I went from Europe. I went to California. I went to Seattle. Seattle muna. Okay. Yeah. And then 1982, almost 1983, I went to California. Yun. Then I applied for the State Board for Nursing. And you passed it. Then I took the exam and I waited for the results. And then You passed. my visa, I need to exit. So I exited to the Philippines back to Campus Crusade. I volunteered with the summer project in Oh, okay. in Baguio City. After the summer Ayun. project, I said, "Oh, I better go and work in United States. I have Balik ulit. everything. I passed all the exams." Eh! And the RN board exam, I passed all the exam. Amen. Oh, And wow. I better go and work. So I came to the US, back to the US. Hindi madali yan. Mga nanonood, mga nurses, ano po. Isa sa mga kinatatakutan ng mga nurses, yung board exam. Lalo ngayon, Correct. NCLEX na. Siyempre, hindi pa NCLEX yung panahon ni Ate Lita. Pero, congratulations sa ipasa mo yan. Now, nagtatrabaho ko na bilang nurse. Nasa NICU ka. NICU, Neonatal Intensive Care Unit. So, dinidil mo mga infants, mga newborn, mga bata. Tell us about your experiences. At alam ko, knowing Ate Lita, saan man siya naroon? Nasa Somalia, nasa Europe, nasa Seattle, nasa California. Kilala ko na siya ngayon na isi-share niya ang gospel. Ano, ha? Correct. Yun, doon sa trabaho mo, sa context ng iyong pagiging nurse sa NICU, paano mo na isi-share ang gospel? Siyempre, may mga bawal dyan, may mga parameters dyan. Share with us your experience, ate. For some reason, I started in labor and delivery. It's still a part of, and I share the gospel to every mother who's giving birth. And then I moved to neonatal ICU because I'm short and I cannot push big mom. Sometimes there was a time when I have a mom who is having birth and he's 800 pounds. Really? I said, oh no, I cannot do that. So I moved to neonatal ICU. I was trained in New York Hospital Cornell. They have a Okay. training. Sa Cornell, yes. Oh, wow. The only thing Wow. I could share the gospel to is the parents.
parents. The parents, yeah. I share the gospel. I pray for the babies, that's it. But I share the gospel to parents if I had the chance. And to nurses also. At the same time, building up a movement for nurses. We Yeah. have leadership training. I have Bible studies, and I remember we have Bible studies. I used to stay in the nurses' residence. Mm. And there is a nurses residence noon sa ano, and then nurses would come to my room, and then we share the gospel, and we have Bible studies there. And my main ano kasi I like to reach out the nurses so that I can train them to share the gospel Right. and disciple others and multiply themselves so that they can in turn share others in their sphere of influences, because I cannot reach all of those. Yeah. So we mainly have this leadership training. I would look for places like New Jersey and different places. So like we have been in different places in New York. I would talk to the places there. If I could invite nurses and doctors from different hospital, I promote a leadership training, and they would come and get trained how to share their faith to others. That's Wow. the start. How to share their faith to others, and they are trained, and then they learn to disciple many others. I wish one of my girls that are number one who shares the gospel to everyone. She's already dead. One of Oh. them, I have really seen a spiritual multiplication. God used her to train others also. It would have been the best thing for people to hear. But she's dead now. Her name is Beth Erickson. And wow, I said to the Lord, Lord, she has that gift of discipleship and evangelism. Lord, she's doing much more than I can do. She is sharing, she is even in her job in California. She moved to California, and I moved to California. In her job, she has this meeting to doctors and nurses. At first, she would share about things in the medical field, and then she would share about the Lord. And oh my, God is using her tremendously, mightily. Wow. Yeah. Wow. Ate, it is because of you. Alam mo, ate, you gave us a wake-up call na nanlalamig ang marami mga Christians sa panahong ito na hindi na isi-share ang gospel. Kaya Correct. sila iligtas, sila pupunta sa langit. Pero meron tayong magandang mandate galing sa Panginoon at ini-embody ito ni Ate Lita to disciples. Kahit saan siya nakakarating, siyempre, part of making disciples is to bring them to the Lord, which is evangelism. Yeah. At nakutulungan naman tayo ng Panginoon na antigin niya ang ating puso, ang ating kaluluwa na malapit na magbalik ang Panginoon. Ibahagi Correct, natin ang correct. Ebanghelyo, patatagin natin ang mga mananampalataya at palaganapin natin ang kaharian ng Panginoon sa anumang paraan. Ang Ate Lita hindi pastor. Siya ay nurse, pero nakita ninyo, ginagamit siya ng Panginoon na higit pa sa paggamit niya sa marami mga pastor. Kahanga-hanga kasaysayan mo, Ate Lita. Binigyan mo kami ng challenge, binigyan mo kami ng hamon. At salamat sa buhay mo na nung diligtas ka ng Panginoon, nakita ko sa ating mga panayam kung paanong ikaw ay iningatan, pinagpala, itinaguyod ng Panginoon at ginagamit para sa kanyang gawain. Pagpalain ka ng Panginoon, Ate Lita. Wow. We are so blessed to hear that, and a challenge really. Nowadays talaga kailangan talaga ibuka natin ang ating mga bibig at open our arms to people who are in need. You just don't know, no? Yung naglalakad ka dyan, when you give a smile to a person, whoever na pwede mong kausapin, you'll never know. You'll never know yung pangangailangan nila spiritual, especially nowadays, Pastor Dave. Very challenging to really be a living witness of our Lord Jesus Christ. Okay, so
just a reminder mga kaibigan, ipagsabihin nyo naman ang ating programang We Can Do It. At ito ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. At napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din sa ating mga kasimanwa dira sa Coronadal, South Cotabato. Ipagsabihin ninyo, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa DXKI 1062. Coronadal, South Cotabato, tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5:30. We are so blessed. This is the third week that we were so energized, Pastor Dave. Amen. Grabe. Oh, what a life. What a sabi nga nila, your life is very contagious. You have to spread the epidemic. Indeed. So kami po ay pansamantalang magpapaalam mga kaibigan, itong inyong mga kaibigan sa We Can Do It, Ate Maru Cepeda Javier. Dave Marcelo po, kinakatawan ko ang ating panauhin, Ate Lita Raposas, na ating pa rin guest next week. Isang linggo na meron tayong panauhin pa. Maraming salamat kay Sister Kai Abalon, Shekinah Grace Abalon, ang ating engineer sa control. Kung wala siya, wala din kami dito. Salamat sa iyo, Iha. Salamat, Sister Kai. Tandaan natin, Philippians 4:13, sabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya pagkasama natin ng Panginoon, tulad sa buhay ni Ate Lita, ano man ang hamon, ano man ang challenge, ano man pagsubok, ano man problema, pagkasama natin si Lord, sabay-sabay tayo, we can do it! Woohoo! Thank you, Lord. And see you again next week, mga kaibigan. So, bye-bye for now. Bye-bye for now. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.